Diyos ng lahat, papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon 28 ng Agosto, ay gunitain natin si San Agustin, Obispo at Pantas ng Simbahang Katolika. Siya ay pinanganak sa Tagasti noong taong 354 at naging isang pilosopo na Manikiyo at naging Kristiyano. Salamat sa panalangin Santa Monica na kanyang ina at dahil kay San Ambrosio. At siya ang isa sa matanyag na tagapagbigay ng doktrina ng ating simbahan. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nasa loob ng Basilica Minor at Pamansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nag-isa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya namulugtas mo yung Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap na anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo.
Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay susunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtayo ninyo ng libingan ang mga propita at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapatay ang mga propita. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak na mga nagpapapatay ng mga propita. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Mayo ng ika-21 sa kariwang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon, 28 ng Agosto, ay kapistahan
isa sa mga dakilang pantas ng simbahan, si San Agustin. Siya ay nagmula sa isang grupo na hindi Kristiyano, mga Manikiyo, pero dahil sa panalangin ng kanyang ina si Santa Monica at dahil sa pagtuturo ni San Ambrosio, siya ay nagbalik loob, nagpabinyag na isang Kristiyano at sa kanyang pamaraan ay kanya pong nabigyang kalaliman ang doktrina ng simbahan, ginagamit ang filosofiya ng mga Grigo. At siya ang isa sa mga nagbigay ng tinatawag na regulasyon o tinatawag na role ng mga namamata sa ating Panginoon Diyos na sila ay maging reliyoso, sila ay maging grupo na nag-aalay ng buhay para sa Panginoon. Matanyag siya sa kanyang sinusulat gaya ng kanyang confession, gaya ng kanyang 2 lungsod. Pero ang pinakamatanyag ay ang kanyang pagtuturo tungkol sa mga pagbabago na kinakailangan sa simbahan. At dahil dito, atin pong maugnay ang ating mga pagbasa. Ang ating mga pagbasa ngayon ay mula sa ikalawang sulat sa mga taga-Tesalonica ni San Pablo, Kapitulo 3, verso 6 hanggang 10 at verso 16 hanggang 18, na kung saan sinasabi ni San Pablo na maging maayos ang pamumuhay at hindi magtamad-tamaran. At sinasabi pa niya na yung hindi gumagawa ay hindi narapat napakainin. Dahil tinuturo niya na masigasig sila at naghanap buhay, pero hindi napabayaan ang pagsasaksi sa pananalig o sa pananampalataya. Kaya tama lamang ang ating napakinggan sa ating Salmo 127 na nagsasabi sa versikulo 1 na mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Ang taong may takot sa Diyos ay hindi kagaya ng mga iskriba at mga parisiyo. Ang mga iskriba, sila yung pantas ng mga tradisyon sa mga Hudyo na tinatawag na tinak. Ito po ang tinak ay ang Torah na tungkol sa kautusan, ang nabiim na tungkol sa mga propita, at kitubim tungkol sa mga karunungan. Na kung saan ang akala ng mga parisiyo at mga iskriba, sa kanila na ang kaligtasan sapagkat alam nila ang kautusan, alam nila ang ibang tradisyon, pero sinasabi ng ating Panginoon ngayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 23, verso 27 hanggang 32, maganda lang sila sa labas, ngunit sa loob nila ay may kabulukan. Kaya ang pinakatima po sa ating mga pagbasa ngayon ay ang mabuting asal. Ano ba ang mabuting asal na Kristiyano? Una sa lahat, tingnan natin ano ang mabuting asal sa Hebreo, dahil ang ating Panginoon ay isang Hebreo. Sa Hebreo, ang mabuting asal ay nimusim tubim. Ang nimusim tubim, yung bang may maganda ang iyong ugali at ikaw ay nagkaroon ng tunay na pagbalik loob at nasentro sa iyong puso ang Diyos at lahat ng mga mabuting bagay ay ginagawa mo. Ito yung tinatawag na nimusim tubim. Na nasali naman sa Koinoko na Grigo sapagkat ang atin pong mga pagbasa ay nasa Koinoko na Grigo na kalitropy. Ang kalitropy ay ayon sa pagtuturo o pag-isip ng mga Grigo ay ang pagkaroon ng magandang karakter. Sapagkat ang pagiging Kristiyano hindi lang pagtanggap ng binyag,
ito rin ay paghubog upang magkaroon tayo ng karakter na hindi lang imahin tayo ng Diyos, maging imahin rin tayo ng ating Pong Isus Nazareno. Kaya matawag tayo na Kristiyano. Kaya ang pagiging kalitropy ay ipahayag mo na ikaw ay Kristiyano sapagkat kung ano yung turo ng ating Panginoong Isus, ano yung kanyang ginagawa na kabutihan, ay mapahayag sa ating buhay at sa ating ugali, sa ating pakikitungo sa ating kapwa, tunguhin at likain sa buhay. Kaya, kung tingnan po natin sa salitang Latin, ito po ay tinatawag na bono mores. Bono mores ay mabuting ugali. Magkaroon tayo ng mabuting ugali. Sapagkat ang mga tao na may masamang ugali, na kahit sila ay nabinyagan na Kristiyano o sila ay malaking debosyon sa anumang debosyon sa simbahang Katolika, pero hindi naman mabuti ang ugali, ay hindi matatawag na Kristiyano. Kaya upang tayo matawag na Kristiyano, kailangan natin ang bono mores. At ito ay kinakailangan natin sa modernong panahon na magkaroon tayo ng mabuting ugali. Pakisabi sa katabi mo, magpakabuti ka na. O kaya, magpakabait ka na. Ito ang ating kailangan. Huwag tayong magmumura. Huwag tayong magmarites. Huwag tayong magmaripos. Huwag tayong kung anumang mga bisyo sa buhay. Ang pagsusugal, ang pagsisigarilyo o pag-vape, ang mga mahalay na mga bisyo, ang kung anumang mga iba't iba pang bisyo, gagaya ng paglaro ng mga apps at mga laruan sa cellphone, ating iwaksi ang mga yon upang makita ng iba, ikaw, tayo ay tunay na Kristiyano sapagkat ang ating ugali, ang ating asal, ang ating ginagawa, ang ating adikain sa buhay ay Kristiyano at tayo ay tumatalima sa kalooban ng Diyos upang ang Diyos ay ating maipahayag sa ating kapwa at dalhin natin ang ating kapwa sa ating Panginoong Diyos upang makilala nila, upang mahalin nila at paglingkuran nila ang Panginoong Diyos. Nang sa gayon, sila rin ay magkaroon ng ugaling Kristiyano at buhay Kristiyano. At kung ito'y ating ginagawa, gaya ng pagbalik loob ni San Agustin, tayo ay nagbalik loob na rin at namumuhay na tunay na Kristiyano upang ang Diyos ay sa ating papurihan, upang ang Diyos ay sinasalamin ng ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayong maging tapat sa ating mga kilos. Atin pong itutugon, Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Sa ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Atin nawang maiwasan gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga nawala ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay. Manalangin tayo.
Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa kanilang mga dinaranas na mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga yumauna sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kalwalatian. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Isama po natin at sa ating kahilingan ang mga nahihirapan ngayon dahil sa ulan at baha. Ama, tulungan mo kaming sambahin ka nang may katapatan sa aming puso at makalapit kami sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Hingin namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang pumitain ang iyong buhay na inihalay ang tayo'y nag-iwang bilang isang sambayanan. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin, sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihay nawa ngayong ginungita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ngayong San Agustin ay pinarangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at paging maasahan sa panungkulan kay Kristo na masahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit maulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga palangkaling iniukol kaisa ng sambayan dito'y nagtitipon. Kay kaysa namang helsi si awit ng papuri sumpay sa kalangitan, kami nagbubingi sa kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal, makalob nito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para
sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin yan ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na imlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabanilipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Agustin, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagkikinabang namin sa pag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagdalaw sa tahanan ng ating Pong Hesus Nazareno at pagdalo at pakikilahok sa banal na misa. Salamat sa lahat ng mga nakikiisa sa pamagitan ng iba't ibang social media platform at nakusposting sa iba't ibang paraan. Salamat sa lahat na nagbigay ng tulong sa Quiapo Church, sa magkatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap. Naway ang Panginoong Diyos ay magbigay sa inyo ng mga biyayang kinakailangan sa iyong buhay. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Hesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod ngayon, lahat ng mga nakiisa sa atin at narito upang tayo ay makatanggap ng biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Si San Agustin, sinasabi niya sa kanyang aklat na Confessio, ang puso ko'y hindi mapalagay hanggang ito'y mapasa iyo, O Panginoon. Naway, ang ating mga puso ay ating iugnay sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating pagbabalik loob at mamuhay ayon sa kalooban at tumatalima sa pagtuturo ng ating Pong Hesus Nazareno. Nang sa gayon, tayo ay numuhay na kabilang ng kanyang lungsod, City of God, at tayo ay maging bahagi ng sambayanan na pinag-isa sa Santissima Trinidad. Naway, ang Diyos ay sentro ng ating mga puso. Ngayon na po ang busbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mahal na Pong Hesus Nazareno, inihag mo silang cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan, nagsusumamo sa iyo, makamta naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ng mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalala ng pangakon sa binyag na ikaw liibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayking taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Hesus. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin,
aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.